Philippians chapter 4 verse 18. Philippians chapter 4 verse 18. At may kinalaman ito just to challenge us na para magkaroon lang tayo ng bahagi. I'm thankful doon sa lahat ng mga na meron ng ah, commitment for the rope holders. Okay? At I pray na tayo din po ay magkaroon ng commitment para sa ating faith promise later on sa March 8. Pero I pray na mas marami pang ma-involve. Okay? So, meron pa tayong kulang na around 125. Okay? Konti na lang yun. Amen? Konti na lang. So, sa mga hindi pa nagko-commit, kompletuhin nyo na yan. Joke. Okay? Sige, so Philippians chapter 4 verse 18. Pag-usapan natin dito yung examples, great examples of giving in the Bible. Okay? At kilala na natin ito, no? Great examples pala, no? May S pala, no? Kasi 5. Okay? Philippians chapter 4 verse 18. But I have all and abound, and I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent of you or from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing unto God. Okay? So sabi dito, yung sacrifice daw na binibigay natin is a sweet smell, a sacrifice acceptable and well-pleasing to God. Okay? So great examples of giving in the Bible. Kasi ang Panginoon napiplease siya every time we give. Okay? Every time we give. Lalo-lalo kapag ito ay ginagawa natin for the Lord. So, limang example lang. Subukan kong kunin ng 30 minutes kung lahat kayo mag-i-amen. Yes. Tapusin ko na maaga kasi meron pang daw eh. Meron pang booth na aayusin. At lalong-lalo na yung lalong-lalo na yung single man. Kaya yung single man, parang table pa lang yata yun nandun sa... Okay, so magluluto pa. Yan, magluluto pa ng kakainin. Okay? Bawat grupo magpapakain kayo. Ilan ang pakakainin nyo? Lahat. Pero ganito lang, konti lang. Okay? 5 example ng great giver sa Bible. Alam ko na daanan na natin to, but gusto ko lang tingnan nyo itong mga pagbibigay nila. No? Number one, si Hannah. Okay? Si Hannah. Hannah made a vow to give that which she wanted. Okay? Grabe yung no? He made a vow to give what she wanted. Ano yung bagay na pinag-pray niya? Ang sabi sa 1 Samuel chapter 1 verse 10, and she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore, and she bowed and said unto the Lord of hosts, if thou wilt indeed look of the affliction of thine handmaid, and remember me and not forget thine handmaid, but will give me a man-child. Okay? Sabi niya, nandyan na sa Brad, nakaano na ako, nasa verse, anong verse na ba yan? Verse 11. Okay, kung bibigyan mo ko, Panginoon, ng isang anak na lalaki. Okay, wala pa siyang anak. Wala siyang kanak-anak. Pero nag-pray siya, Lord, bigyan mo ko nawa ng anak na lalaki. Okay? Isang bagay na gustong-gusto niya. Isang bagay na wala sa kanya, and yet, pinag-pray niya sa Panginoon, Lord, bigyan mo nga ako ng anak na lalaki. At kung bibigyan mo ako ng anak na lalaki, then I will give him unto the Lord all the days of his life. Grabe, no? Anong klaseng giving yung makikita natin kay Hannah? Nangako siya ng isang bagay na gusto niya, ibibigay niya. Kaya niyo bang ibigay yung bagay na gusto mo? Ang hirap ibigay ng ganun, yung bang bagay na gusto mo. Pero tanda natin to, no? Wala naman siyang kayang ibigay kung hindi naman siya bibigyan ng Panginoon. Wala pa siyang anak na lalaki, pero sabi niya, Lord, if you will give me a son, ibibigay ko sa iyo. Verse 27, pagdating sa verse 27, for this child I prayed, and the Lord had given me my petition, which I asked of Him. Lord, ito ay pinag-pray ko at binigay mo ito sa akin. Verse 28, therefore, also I have lent him to the Lord, as long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worship the Lord there. Okay? So bakit sacrificial? Bakit ito ay isang napakagandang example ng giving? Because
Binigay niyang isang bagay na hindi niya kayang ibigay dahil wala naman siya nito pero pinag-pray niya. At the same time, he bowed about na Lord, kung ibibigay mo yung gusto ko, ibibigay ko rin sa'yo. Amen? Grabe, no? Alam niyo, maganda ang pag-pray natin. Kapag nagbibigay tayo sa Panginoon, yung bang gusto nating ibigay sa Panginoon. Alam niyo kung anong ginawa ng Panginoon? Para mabilis lang. Because she gave what she wanted. Pagdating sa 1 Samuel chapter 2 verse 21, tingnan niyo kung paano na-bless ang Panginoon. And the Lord visited Hannah so that she conceived. Hindi lang siya naglihi ng isang beses, kundi nanganak pa siya ng 5. Amen? Amen? Ilan ang pinag-pray niyang anak? 1. Ilang lalaki? 1. Ilan ang binigay sa kanya ng Panginoon na lalaki? 4. Kasi binigyan pa siya ng panibagong meron pang additional 3. Tapos isa pa to, no? Meron na nga siyang 3 anak na lalaki, meron pa siyang 2 anak na babae. Amen? Amen? Okay? Ganun pala pag nag-pray ka ng isang bagay na gusto mo, tapos ibibigay mo sa Panginoon, mas matindi yung balik. Amen? Amen? Number 2. Okay ba? Okay, number 2 na ha. Bilis lang tayo kasi magluluto pa. Number 2. A lad gave that which was given him. Okay? A lad gave that which was given him. Okay? Binigay yung anak, yung bata, yung bagay na binigay na baon niya. Okay? Sometimes isa sa pinakamagandang sacrifice na makikita natin, pag may binigay na para sa'yo, tapos binigay mo yan para sa iba, yan ay sacrifice. Okay? Binigay yan para sa kanyang baon, pero ano ginawa niya? Binigay niya sa Panginoon. Sa John chapter 6 verse 9, and there is a lad here, which had 5 loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? Bagamat hindi niya alam kung anong gagawin ng Panginoon, pero anong ginawa niya? Nung sinabi ng Panginoon na siguro dinala ni Andrew yung lad, yung bata na yun, tapos pinakita niya sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi kagad kinuha ng Panginoon yan. Ako naniniwala. Tinanong siya ng Panginoon, gusto mo bang ibigay? Yang 5 loaves and 2 fishes? Binigay niya sa Panginoon. Itong blessing. Dahil binigay niya sa Panginoon yung bagay na para sa kanya, nakakain siya, tama? At napakain pa pang more than 5,000 people. At the same time, pagdating sa John chapter 6 verse 13, therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of that 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Ang dami pang sobra. Nakakain na lahat, busog na lahat. Ang dami pang sobra. 12 baskets full. Grabe ang Panginoon, ano? Si Hannah, binigay niya yung bagay na gusto niya, binigay siya ng Panginoon ng mas marami. Yung bata, binigay niya yung bagay na binigay sa kanya. Anong ginawa ng Panginoon? Ginamit siya ng Panginoon mightily. Pag uwi ng mga tao, more than 5,000 people, sinong usap-usapan? Yung bata na nagbigay. Amen? At the same time, blessed na nga siya na nagamit na siya, bumalik pa sa kanya yung blessing. Pangatlo, amen? Okay? 3 na, makakalahati na tayo. Yung poor woman, no? A certain poor woman, she gave what she only had. Grabe yung sacrifice na to, no? Binigay niya kung ano yung meron sa kanya. Ano yung meron sa kanya? Ang sabi sa Mark chapter 12 verse 42, and there came a certain poor widow and she threw in 2 mites, which make a parting. Very small lang ito, kaya nga sinasabi ko sa inyo. Kapag meron tayong yung ganitong world mission, magkaroon ka ng bahagi kasi kahit na maliit lang yan, akala mo maliit lang yan, walang bagay na yan. Pero sa harapan ng Panginoon, mahalaga yan. Amen? Halimbawa, yan lang talaga yung yan lang talaga ang pera mo, pero binigay mo, sabi dito ng Panginoon, sabi niya sa verse 43, He called unto His disciples. Tinawag niya yung mga disciples siya. Sabi niya, verily I say unto you, that this poor widow, had cast more in, mas malaki pa yung binigay niya than all that which have cast into the treasury.
Gaano karami yung binigay ng mga iba? Napakarami, napakalaking halaga. Pero sabi niya sa verse 44, ito yung sinabi ng Panginoon. For all they did cast in of their abundance. Nakapagbigay sila kasi meron silang maraming pera. Kumbaga ganito, binigay nila yung sobra. Mahirap bang ibigay yung sobra? Hindi mahirap ibigay yung sobra. So halimbawa, kung ako milyonaryo at may sobra-sobra, no? Pag nagbigay, dali lang yung, kung milyonaryo ako siguro yung 600 kung sobra-sobra lang yan. No? Madaling gawin yan. Pero ang sabi ng Panginoon, but her, sabi dito, of her want did cast in all that she had. Imagine mo to, no? Meron siyang pangangailangan, pero binagbigay pa rin siya. Amen? Nagbigay pa rin siya kahit na tawag dito merong kumbaga kung kulang yun pero binigay niya pa rin. Maliit lang yan pero binigay niya lahat. The number 4. Okay na? Uy, wala pa alas 12. May 10 minutes pa. Hindi, wala pang alas 11 pala. Number 4, the widow of Sariphat gave that which she needed. Yung isa, si Hannah, she gave what she want. Okay? Yung lalaki, yung bata, she gave what is given to him. Yung naman, yung poor widow, binigay niya what he had, only had, ibig sabihin yung kung ano lang. Pero ito, no? Yung magbigay ka ng bagay na kailangan mo. Yan ang isa sa mahirap ibigay. Kailangan ko, pero sinabi ng Panginoon 1 Kings chapter 17 verse 12. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, sabi niya, dahil humingi si Elijah. But sabi niya, wala akong cake, but a handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse. Behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, and that we may eat it and die. And Elijah said unto her, fear not, go do as thou hast said, but make me therefore a little cake first and bring it to me, and after that make for thee and for thy son. Kailangan niya to. Pagkain nila mag-ina. Pero anong sabi dito, mag-share ka kahit papano. Anong sabi ng Panginoon sa verse 14? For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day the Lord sendeth rain upon the earth. Okay? Alam yung isang bagay na natin dito? Once na binigay mo kung ano yung kailangan mo, hindi naman sinasabing ibigay mo lahat, no? Pero once na mayroon kang need, sino sa inyo may need? Taas ang kamay. Okay? Then, out of your need, magbibigay tayo sa iba na may need. Ang Panginoon willing to provide. Tingnan niyo yung blessing sa Kanya. Luke chapter 4 verse 25. Akala natin sa Old Testament lang binanggit. Alam niyo, pagdating sa Luke chapter 4, binanggit yung pangalan, yung babae na to. Ang sabi ng Panginoon, but I tell you a truth, many widows were in Israel in the days of Elias. When the heaven was shut up, 3 years and 6 months. Ilang years? 3.5 years. Mamamatay na siya, 1 meal. Pero sabi ng Panginoon, itong babae na to na mayroong pangangailangan dahil nagbigay kay Elijah, for 3.5 years, ang sabi dito, nag-provide ang Panginoon when great famine was throughout all the land. Ang sabi diyan sa verse 44, for all they did cast sa may verse 26, but unto none of them was Elias sent, save unto Sariphat, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. Sino yung blines ng Panginoon na yan? Yung widow of Sariphat na willing magbigay out of their needs. Amen? And last, tapos walang 11 o'clock. Okay? Number 5, Abraham was willing to give. Ito mahirap. That which could not be replaced.
Abraham was willing to give that which could not be replaced. Ito ang mahirap na ibigay. Yung bagay na kapag binigay mo, alam mo, hindi mo mapapalitan. Okay? Ano yung tinutukoy natin? Isaac. Kaya sabi dito ng Panginoon, Genesis chapter 22 verse 10, And Abraham stretched forth his hand, took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called unto him and out of the heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand unto the lad, neither do that anything upon him. For now I know that thou fearest God, seeing that thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Okay, listen. Yung dito sa dulo, isang bagay na makikita natin dito, no? Tinesting lang naman, hindi naman talaga nawala kay Abraham si Isaac. But tinetest ng Panginoon, gaano mo kamahal ang Panginoon? Kaya mo bang ibigay ang isang bagay na just in case lang? Paano kapag kainalaw ng Panginoon? Pag binasa nyo sa Hebrews, wala na tayong time. Sa Hebrews sabi sa Bible, si Abraham, willing siyang gawin yan because alam naman ni Abraham na pwedeng buhayin. Pero alam natin ang Panginoon, in the same place, yung Mount Moriah na inakyat ni Abraham para ibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak is the same mount ng panahon ng Panginoong Yesu Cristo ay tinawag na, anong pangalan ng place na yon? Golgotha. The same place kung saan ino-offer si Isaac, doon din ino-offer ang Panginoon. Okay? God is willing to give yung kanyang sariling anak. Okay? May mga times na may mga ibang mga offering. Hindi babalik sa'yo. Amen? Sino sa inyo nagbigay na after na mo magbigay, nagkaroon ka ng may blessing na bumalik? Taas ang kamay. Pero sino sa inyo nagbigay kayo pero walang bumalik? Okay? There are times. There are times na ititignan ng Panginoon. Kasi ganito yun eh. Kapag nagbibigay tayo para may bumalik sa atin, anong tendency? You are giving because you are expecting in return. Para katuloy nagsusugal eh, Lord, magbibigay ako ng piso, babalik 2 piso ha. Ano ka, para bang yung ano ba na, Lord, kapag nagbigay ako ng 500, may babalik na 500 ha? Ay, 1,000 ha? Eh paano kapag ginawa ng Panginoon na you sacrifice tapos walang bumalik? Alam nyo kapag tinest tayo ng Panginoon, ito lang gusto ng Panginoon dito. Tinitingnan ng Panginoon, gaano mo siya kamahal. Na nagbigay ka ba because you want something na magbabalik sa'yo or nagbigay ka ba para sa Panginoon? Okay? May mga pagkakataon na tinitingnan ng Panginoon, ano ang heart mo? Pag hindi bumabalik yan, di ba sabi nga ni Apostle Paul, pinakita niya raw yung pag-ibig niya and the more he show his love, the more na hindi daw pinapakita yung pag-ibig sa kanya. Pero nung sabi pa rin ni Apostle Paul, but none of these things move me. Kahit hindi bumabalik yung pag-ibig sa kanya, hindi bumabalik yung blessing sa kanya, but none of these things move me. Okay? Okay, maraming hero, meron mga tinatawag na unsung hero, at the same time mga hero na hindi alam ang pangalan. Pag pumunta kayo dyan sa sementeryo, meron dyan sementeryo na mga nakita niyo na ba yung sementeryo na mga ano dyan, yung mga namatay na mga sundalo? Merong isang portion dyan na namatay mga sundalo. Isang bagay lang na mapupunan nyo, hindi lahat may pangalan. May mga ano doon na walang pangalan. Pero alam natin na may ginawa sila for our country. Amen? Amen? Meron nga isang doon, nakalimutan ko na kung saan lugar yun, yung merong isang ano doon na parang rebulto na parang ginawa nilang isang parang monument para sa isang sundalo na naging ano, pero unnamed soldier. And yet,
meron siyang ginawa para dun sa bayan nila. So, sometimes hindi babalik sa'yo lahat yan ngayon. But listen, God is not unfaithful para makalimutan niya lahat ng labor of love. Amen? Kaya pagdating dun sa langit, we will just enjoy. Sa totoo lang, hindi nawala. Sabi nga ng upside down daw ang Panginoon, ang world ng Panginoon is upside down. The more you want to live for yourself, the more you will perish. The more you want to die for the Lord, the more you will have life sa Panginoon. Baliktad ang Panginoon. Ayaw mong magbigay, ayaw mong magbigay, the more na nawawalan ka. Nagbibigay ka, pero the more na baliktad ang Panginoon. Amen? Okay? So ano yung lima na yun? Tapos na tayo, amen? Okay? First is, she gave what si Hannah yon, si Hannah, she gave what she wanted, yung lad, she gave which was given him. Yung poor woman, yung widow woman, he gave what she had. Yung widow of Sariphat, she gave what she needed. Abraham gave which he could not be, that which he could not replace. Okay? So, mga great example ng giving sa Bible. And I pray na in some way, meron tayong maging ganyan na klase ng, hindi man yung 5, at least meron kang isa dyan na makopya in giving to world mission. Okay? So mag-pray tayo. Pwede bang mag-pray tayo? Wala tayong guest speaker ngayon, amen? Pero pwede bang for the sake na lahat mag-participate, hindi ko alam kung meron tayong lahat is, kung 137, more than 300 tayo dito sa room. Ibig sabihin may mga hindi pa nagbibigay sa rope holders. Ngayon kung gusto mong humabol, pwede mong ihabol. Pero para at least lahat kahit sa mga estudyante, pwede ba tayo magkaroon ng special offering for rope holders? Okay? Yung papasok sa natin is, Brother Marlon, papasok ngayon is for the rope holders. Okay? Sige, so mag-pray tayo. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli nagpapasalamat sa binigay niyo po na lesson sa amin, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay ma-challenge to give for our world mission. Lord God, we know, Panginoon, na itong giving na ito is hindi para sa isang tao. Ito po, Panginoon, ay gagamitin namin para sa aming world mission. Gagamitin namin para maging blessing sa lahat mga pastors and workers na makaka-attend. So I pray, Panginoon, that we will give our best, but din, Panginoon, na lahat po kami makapag-participate. At kung meron man po, Panginoon, na wala pa pong bahagi sa world mission, I pray na hipuin niyo po, Panginoon, na meron pa pong mag-provide para sa 125,000 na kailangan pa namin. Para mapamapunan, Panginoon, yung pinaka-need ng church namin, Panginoon. I pray na may mga kakausapin kay Panginoon na later on makikita namin, Panginoon, how you will provide, how you will work, Panginoon, na makikita namin, Panginoon, na hit namin, Panginoon, ang aming goal. I-bless rin po, Panginoon, ang aming pagbibigay na to sa offering, sa free will offering, Panginoon, para sa aming world missions conference. In Jesus I pray. Amen.